Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa Team Munti programa, thank you so much sa mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang mga information na ipapakalat ng mga fake news spinners ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga saltik bakabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi bagayan ito sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos administration sa katagalan bakabayan, akala mga paninira, ba totoo yan sa mata ng ibang tao? So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa tagapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Saturday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Amelia Hugo. Meron siyang 72 na mga comments. Nandiyan rin po si Edel Toto Balduisa. Meron siyang 52 na mga comments. Amy Joaquin. Meron siyang 26 na mga comments. Nandiyan rin po si Lori Mamawang. Meron siyang 35 na mga comments. Herminia Songgalia. Meron siyang 21 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong mag-like, lagi pong shares ng ating mga videos, at doon sa ating mga viewers na subscribe sa ating channel. Thank you so much. At syempre, i-acknowledge natin ating pong mga channel members. Nandyan si Barbara Butler, Ferdinand Baldonado, Cosmo Defender, Katita Darl, Edmond Casellejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. Pasalamatan natin mga kabayan ang nabigay sa atin ng pampakulay o yung super thanks sa Sir Ivan and also GCash mga kabayan. Thank you so much kay Ma'am Nia Wilson nabigay sa atin ng 5,000 pesos na GCash. Thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Maricres Hernandez from North Carolina, USA. Nandyan rin po si Ma'am Carclia, Margarita Figaro, Mary Jane Tacod, Leonardo Steliero, Tess Faraon, Florfigo Mapak. Nandyan rin po si Rosie Luis, Al Borilla, Jane Rabara from London. Shoutout natin si Elena Solano from UK, Tinkerbell, Jenny Howard, Joel Carillo, Jaime Garcia from Nottingham, UK. Nandiyan rin po si Derek Erwina Argilias at saka shoutout natin ang kapisana ng mga direktor ng pelikulang Pilipino, sila si Derek William at Miss Marivic A. Siyempre, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ang advance happy birthday si Joe Fox, a greetings girl from Tamparino. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, siya nga pala, tungkol doon sa nabigay sa atin ng GCash makabayan, si Ma'am Nia Nelson, yung 5,000 niya na ibinigay sa atin, yun po ipamabili ng street light makabayan, street light na solar. So, yun po, ito pong project na to, naalala ba natin na meron tayong ipinost dito makabayan na simple project natin dito sa neighborhood ni Sir Ivan. Dito po sa aming lugar. Yes, start na po. Actually, ang nalagay na po ni Sir Ivan, 4 na po lahat makabayan. Dito, saka doon na po sa may malapit, sa may dagat.
Kasi nga dito sa amin mga kabayan, sa hindi po nakakalam, medyo madilim kasi. At saka, well, of course, ayoko lang pong tumawag doon sa, alam niyo na mga kabayan, wala pong pinaparinggan si Ivan. Ito po ay inisyatibo po ng channel natin mga kabayan. Ito po ay simpleng inisyatibo na kung saan nakatulong po sa ating komunidad. Nakatulong po sa ating mga kapitbahay. Alam niyo mga kabayan ko, talagang tuwang-tuwa sila. At saka itong ibinigay po ni Ma'am Nia Wilson, ito po'y madagdag mga kabayan. Magbibili tayo ng dalawang bago na solar street light mga kabayan. So, I am very sure na matutuwa dito ang kapitbahay ni Sir Ivan. Again, thank you so much thank you so much kay Ma'am Nia Wilson. Of course, sa ating po mga kababayan po, mga viewers dito ni Sir Ivan, sa mga nanood doon sa ating advertisement, nabigay sa atin ng super thanks na pa-channel memberships dito sa ating channel. Again, thank you so much sa lahat. Ang proyekto nito, hindi kay Sir Ivan. Project ninyo ito mga kabayan. At ito po yung lagi kong sinasabi sa aking mga kapitbahay dito na hindi to akin. Ang dapat pasalamatan ninyo yung mga viewers ni Sir Ivan. Okay? So anyways, bana tayo. Kahapon mga kabayan ko, di ba napag-usapan nun natin yung tungkol doon sa gumuho na bridge doon sa Isabela. At saka alam mo natin sa balita mga kabayan, yung bridge na yan po ay kinonstruct year 2017 po. Inumpisahan yan sa panahon po ni Digong Makabayan. So alam nyo ba, dahil nga yan ay gumuho ang bridge Makabayan, abay todo to the rescue kaagad itong mga DDS. Yes, you heard it right, to the rescue kaagad itong mga DDS Makabayan. Kasi nga napahaya dito ang kanilang poon na si Digong. Noon pa pala Makabayan, binatikos na pala nila itong si Digong. Taga doon mismo sa Isabela na nakikita sa bridge na yan, binatikos na po nila ito si Digong. And also yung taga DPWH Makabayan. Kasi nga, nung nakita yan na isang vlogger na taga doon Makabayan, tiningnan niya. Kasi nga ang vlogger nito, magaling rin po dito sa mga constructions. So according po sa vlogger na yun Makabayan, sabi niya substandard pagkagawa itong bridge na to Makabayan. Take note, substandard, pero siya po ay binaliwala Makabayan. Yes, binaliwala lang ho yan ng gobyerno natin. Hinayaan lang po, ipinagamit niya, pero kitang-kita talaga na yun po ay substandard. Tayo nga na hindi natin nakita po personally Makabayan ang bridge na yan. Alam mo natin, yan po ay standard. Bakit? Inasira eh. Nasira kagad eh. Ang nakakatawa, ito po mga DDS kasi nga, to the rescue kagad dito kay Digong, sabi nila, kay Pinoy na yan na project Makabayan. Di ba nakakatawa talaga eh, nung natapos po ang project na Makabayan, nung natapos po yung bridge na yan, anong sinasabi nila? Tatak Duterte, salamat tatay, mabuhay ka. Di ba inangkin nila Makabayan, inangkin nila. Pero ang totoo niya Makabayan, yung project na yan, inumpisahan yan sa panahon po ni Pinoy. Pero wala pa pong construction na nangyari Makabayan. Parang preparation pa lang at saka kung sino yung contractor na tatawagin or sino yung nanalo po sa bidding Makabayan or ganon, hindi natin alam. Pero doon na po nag-umpisa yung budget Makabayan. Pero yan po in-implement sa panahon na po ni Digong Makabayan. So hindi dapat natin sisihin si Pinoy kasi nga nag-start ang construction na yan sa panahon na po ni Digong Makabayan. Malamang sa malamang, yan po'y kinontrata. Anong kinontrata Sir Ivan? Alam niyo na po, baka nakontrata dyan ang bulsa Makabayan. Saktong-sakto ang budget. Ang budget niyan is 639 million pesos if I'm not mistaken. Malaki ang budget Makabayan. Pero kung titingnan natin po yung bridge, ang liit talaga eh. Bawal nga yung 4 wheels Makabayan. Bawal dyan ang 4 wheels. Ang 4 wheels sa baba lang daw Makabayan. Diba napaka-useless? Gagawa ka ng bridge pero bawal ang 4 wheels Makabayan. Gonggong talaga eh. Ngayon, 4 tayo. Alam niyo ba, year ago Makabayan, exactly year ago, February 20, 2024, binatikos na pala yan ni Erwin Tulfo Makabayan. Totoo yan mga DDS, binatikos na pala yan Makabayan. At alam nyo ba, pinaparinggan dito ni Aljor yata siya, yung kanyang partner po ni Erwin Makabayan, pinaparinggan dito si RD.
Alam mo natin yung RD makabayan. Yung initial na RD, Rodrigo Duterte. At saka pinaparinggan nila, pinagtatawanan talaga eh. At saka bakit ko nasabi na si Digong? Kasi nga, doon po sa dulo makabayan ng video na to, sinasabi kasi, ibinalik-balik kasi sa pagbanggit ang D makabayan. Di ba RD? D. Alam niyo ba sa Tagalog yung D? Parang tatay makabayan. Parang tay. D. In English lang po makabayan. Pero alam mo natin kung sino ang kanilang pinapatugulan dito. Si Digong. Kasi yan po ay sa panahon ni Digong, gin-construct makabayan. Ito ang ating ebidensya. So tao lang pwede dumaan dyan. Tao or motorsiklo. Tricycle yan, hindi pwede dahil 3 wheels eh. 2 wheels lang. I can't believe. Magkano yan? 600 plus million. Sus, porbida. Inaasahang magbebenepisyo sana rito ang 2,751 na mga motorista araw-araw. Aha. At dahil sa aesthetic design ng tulay, inaasahan sana na mabuboost yan ang turismo sa probinsya. Napakaganda eh. Ganda. Oh. Ang problema, Oo. umuuga raw ang tulay. Oy, baka kahoy ang ano niya, pundasyon. Yun, anong kahoy? Tignan mo naman, bakal simento yan eh. Ano klaseng bakal yan? Tumuga-uga. Pag tricycle daw, talagang delikado. Kaya mayroon daw tagabantay, 4 wheels, sorry. Ikot kayo. Ano 2 ba wheels yan? lang at saka motorsiklo. sangiring. Mga 600 million. Ang tanong ng mga residente, Nako. substandard ba ito? Substandard. Talaga. Mabuti na lang may isang magaling na magiting na vlogger na sa construction siya. Mga binablog niya, construction. Sabi niya gano'n, mukhang ito ay substandard. 600 million na buwis ng taong bayan, hindi na magamit. Yung buisit. 2018 pa lang. Oh, yeah. Ano pala tayo? 2004. Biro mo, hindi na magamit. Ay, DPWH, mag-practice na kayo magpaliwanag mamaya, ha? Yan. Gamitan nyo ng mga terminology na hindi namin maintindihan ni Bay Aljo, ha? Yan, ha? Mga kung ano-ano dyan, mga Computation. structural, kuan, ha? Pati mga computation, ha? Mag-practice na kayo. Sabihin mo dyan na, kuan, ha? In English, ha? Oo. Listen, in ha? English. Mag-practice na sila. Oh. In English, ha? Okay? Oh. Yung mga terminologies. Terminology at saka mga x multiplied by 37 factor 7. Yung mga trash detail na yan. Yan, ha? mga ganyan. Oh. Oo. Yung mga configuration. Yan, ha? Oh. Yung mga slope, mga Yan. pag-aaralan nyo ng Mga practice geometrics. dito mamaya. Dahil isa lang ang tanong ko sa inyo, niluloko nyo ba kami? Yung mga Malinaw pa sa sikat ng araw. mga T-square nyo ginagamit. Yan, mga ha? square root of 16. Practicein nyo na yung mga sagot sa amin mamaya. Pag hindi masagot, Ay, alam mo na. Patawag ka agad dito. wala kayo. Magpaliwanag kayo. Kayo. Pero mo, Oh. 600 million, tapos motorsiklo lang ang pwedeng dumaan. Kalukan! Tingnan mo, sa gilid pa yung dumadaan yung motor. No? Oh. Mga talentado talaga itong mga to. Mga bastos. Doon ulit sa ilalim dumadaan yung mga sasakyan. Kaya pala naglagay ng tulay dyan na para talaga sa mga sasakyan. Of course. Yung sa ilalim. Oh, ito Yung sa taas. Cagayan River yan eh. Ang ganda ng aesthetics talaga. Para kang nasa abroad. O para sa abroad. O tingnan, pati design nun sa, kita Ganda. mo. Para siguro pang ano lang O yan. ngayon, ginagamit yung sa ilalim. Pang photo op lang siguro ito. May maganda kaming bridge doon. Picture lang ha. Ipaliwanag yan, Department of Public Works and Highways ha. Mag-practice na kayo dyan mamaya kung ano sasabihin. Ang sasagot na sa atin yung RD. Mr. RD, practicing ka na ng mga district engineer mo. Dahil mamaya Magkano ba, De? 600 plus eh. Magkano napunta sa iyo, De? Akala ko daddy. RD ba? RD. De! Bago lang pala. Ganon. O kaya nag-retire na yung dati. Wala na. Yung jackpot dati. Oo. Magkano na advance, De? Ewan ko. Bago project, Gusto po. advance muna. Ano problema? Ito mo yan, no? Bida. Walang dumadaan. Sa gilid dumadaan tuloy yung mga motor. Siguro, ang gastos yan kung tingin ko, hindi umabot siguro ng 600 million ba yan? 600 plus. Pag ganyan, tao lang dumaan dyan, siguro mga 100, mga less than 100 million. 639 to be exact. Wala. Nakulimbat dyan, lampas pa sa kalahati. Napunta. kayo mga Napunta kay daddy, kay mami. Puro kayo kalukuhan dyan ha, sa DPWH ha. O, diba? D. Parang digong makahaba yan. Sakto ba? D. Digong.
Magkano kaya ang naipasok sa bulsa ni D makabayan? RD, D, Tatay Digong. Korap kasi. Siguro ang kanilang kinontrata makabayan made from China. Kaya naging substandard. Di ba kawawa tayo makabayan? Tingnan nyo. Tas ano ang sinisigaw lagi ng mga DDS noon? Marami daw nagawa na proyekto itong si Digong makabayan. Marami daw nagawa. Pero according po sa data ng DPWS makabayan, marami ho 100 plus. Ang kanilang plano lang makabayan, preparation. Pero 12 lang ang nagawa do makabayan. Tingnan nyo, 100 plus. Tas 12 lang yung nagawa do makabayan kasi nga puro lang bunganga itong si Digong. Itong si D makabayan. Si D, si RD, si Digong. Kurap naman kasi. Ano na ngayon mga DDS? Ano ngayon inyong palusot dito? 'Di ba? Nakakahiya ang inyong poon na si D, kurap kasi. Okay? So, for the makabayan. Oy, kagabi no, ang daming tao, ang dami talaga doon sa San Jose del Monte makabayan sa Bulacan. Oy, siya nga pala, thank you so much sa makababayan natin na nandyan sa San Jose del Monte sa Bulacan kasi nga ang daming pumunta doon makabayan sa rally ni PBM kagabi. Marami talaga According doon sa estimated number makabayan, 30,000 plus daw yun lahat. 30,000 plus daw yan lahat makabayan. Pero meron po nagsabi, may nadaanan ako na vlogger makabayan kasama natin kasi nga nandun sila. Nandun sila makabayan. Umabot na yan na probably mga 40 to 50,000 makabayan. Siguro nabigay po ng numero yung taga page po, fan page po ni PBM Makabayan or supporter fan page or Facebook page ni PBM, nabigay sila ng numero, hindi pa natapos Makabayan. At saka I think hindi pa nasalita si PBM dyan. So nabigay sila kaagad po ng ng estimated number na 30,000 po na attendees. Pero according po sa mga vlogger na mga kakilala natin, 40 to 50,000 daw lahat makabayan. Tingnan nyo lang po, kayo na ang humusga. Ang dami talaga 'di ba? Talagang napakasikat si PBM doon makabayan. Sikat na sikat talaga kasi nakakatawa. 'Di ba? Ang sinisigaw doon makabayan, alam nyo mga taga San Jose del Monte, hindi po si PBM ang tumakbo doon. Pero halos all the time makabayan, si PBM lagi ang kanilang sinisigaw. BBM! BBM! Tingnan nyo nga ito, sample ito makabayan. Ipapakita ko sa inyo yung nangyari kahapon. O, di ba? Ang daming tao makabayan. Tapos si PBM lagi ang kanilang sinisigaw, di ba? Sikat na sikat talaga si PBM Ang daming namamahal kay PBM makabayan. Kitang-kita ho natin. Pero siyempre, alam niyo ba na yung mga Marcos supporter, yung mga nagmamahal po kay PBM makabayan, talagang silent sila Silent sila supporter. Kasi nga karamihan po sa mga Marcos loyalist makabayan, hindi kasi sila ganun kababad sila sa social media. Unlike doon sa mga DDS na babad talaga Talagang hinire makabayan. Tingnan nyo, 18,000 lahat ng mga influencers, 18,000 lahat po ng mga DDS vlogger ang kanilang kinuha makabayan. Not just vlogger, pati po yung mga troll syndicate makabayan. Sakto ba yun? DDS Trolls Syndicate. Sino nagsabi? Si Ivan. Daming kinuha makabay, no? Kaya nga kung napapansin ninyo, while na mag-scroll kayo dyan sa inyong cellphone makabayan, sa Facebook ninyo, di ba karamihan na makikita nyo dyan yung mga ginagawang kalokohan doon sa kabilang kampo makabayan, yung mga ipinapakalat nila ng mga fake news, yung mga lakad ni Sara Duterte, yung lakad ni Digong, yung ginagawang makabulusagan ng mga DDS, di ba yun lagi ang makikita natin? Kasi nga marami sila makabayan. Totoo yan. Marami ho sila. Tayo ilan lang po. Like for example, dito po sa mga pro-admin vlogger, ilan lang kami makabayan na noted na pro-admin vlogger.
70 lahat ba? 70? Tapos isipin nyo versus doon sa kabila mga kabayan, isipin nyo nag-hire sila ng marami, 18,000. Ang kanilang budget daw, according sa ating information, 10 billion pesos mga kabayan. 10 billion pesos para lang sa negative campaigning na ginagawa ng mga DDS makabayan, para lang sisiraan si PBM, para lang sisiraan ang Marcos admin makabayan. Kasi nga, ang nasa likod sa kanila, siyempre, yung taga-China makabayan. Diba, binabagita ko na dito na before sila nag-start sa kanilang campaign makabayan, meron silang kinita, meron silang nakasama sa meeting na mga Chinese makabayan. Di ba nakita natin yan? At saka alam niyo mga DDS, itong ibig sabihin ni Sir Ivan, dapat ang gagawin ninyo, kung magpapalabas man lang kayo ng drone shots, dapat mayroon pang araw or maliwanag pa. Katulad dito sa sa ipinakita ko sa inyo na video. Di ba? Yan ang legit. Kasi makikita natin dyan kung ilan talaga yung tao makabayan. Kasi hindi madilim yung gilid-gilid. Diba, klarong-klaro talaga o ilan yung tao makabayan at saka kung gaano kadami. Pero doon sa mga DDS, nung nangyari doon sa Mandawi makabayan sa Cebu City, naglabas lang sila ng drone shots pero madilim. Para hindi natin malaman ng makabayan kung ilan sila lahat. Kasi sabi nila, jump pack daw eh. Pero hindi yan nakalusot sa mga pro-admin vlogger. Kasi highlight, tinanggal yung dark area makabayan, nalaman natin, abay 3,000 to 4,000 lang lahat. Nakakatawa naman. Tas binuking pa ng taga pulis makabayan sa pulis Mandawi, binuking na 3,000 to 4,000 attendees doon sa sa indignation. Ano yung ibig sabihin ng indignation, Sir Ivan? Inday Digong Corruption Rally. 3,000 to 4,000 lang. Yan ang ibig sabihin. Yan ang legit po na mga rallyista. At yan daw umabot ng 40 to 50,000 lahat makabayan. O di ba? Ang dami. Ano na ngayon? Sabi lang, wala dang sumuporta kay PBM. Tingnan nyo, yan po ay sa Bulacan. Bulacan, Makamarcos dyan. Di ba? So nga makabayan ko, dahil nakita nila kagabi na ganun kadami. Overwhelming, talagang jumpak na jumpak, maraming rallystang pumunta doon sa rally makabayan. Sila, nagpalabas sila ngayon ng isang numero na nakakatawa makabayan. Ano yan sa Ivan? Di ba pumunta doon si Sara Duterte sa the other day doon sa Cebu City makabayan? Di ba siya po sinamahan po ni Rama? Doon sa area makabayan, meron pong drone shots. Sa drone shots, nagkalat sila ng mga pictures, marami daw. Tingnan niyo makabayan, 500,000 daw yan lahat. Diba sabi dito, BP Sara, dinumog ng mahigit 500,000 sa barangay Mambaling makabayan. Sa barangay Mambaling lang, 500,000 na lahat. Gunggong talaga, nakakatawa makabayan. Diba? Tingnan ko lang, siguro hindi yan umabot na mga 1,000 makabayan. Sa tingin ko lang sa base sa tinakita na na picture makabayan, hindi yan umabot ng 1,000. Correct ba I'm wrong? Nakatawa talaga 500,000 para lang hindi sila mapahiya makabayan. O diba? Pero hindi yan makakulusot sa atin. Sila lang dito yung naglulukuhan talaga. Nakatawa makabayan. So anyways, ipapakita ko rin po sa inyo yung balita kasi nga merong paalala dito ang ating gobyerno na huwag iboto yung mga suportado ng taga-Pogo makabayan. For more details, let's watch this. Ilang mambabatas may paalala sa mga botante ngayong nalalapit ng halalan. Ang mga botante pinag-iingat sa mga kandidatong konektado sa illegal na pogo, gayon din sa mga botanteng nagpapakalat ng fake news. Ngayong nalalapit na ang Hatol ng Bayan 2025, nanawagan si House Assistant Majority Leader Ernix Junicio sa mga botante na huwag suportahan ang mga kandidatong may kaugnayan sa ipinagbabawal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ayon kay Junicio, ang problema ngayon may mga tumatakbong may koneksyon sa POGO, kaya't dapat ay maging mapanuri ang ating mga kababayan sa mga pipiliing leader sa halalan. Si House Deputy Majority Leader Paul Ortega naman, mga kandidatong nagpapakalat ng fake news ang binatikos. Imbes na paninira, dapat ay platapormaan niya ang inilalatag ng mga kandidato, kaya't isa ito sa dapat bantayan ng mga botante.
Sa ngayon, tuloy-tuloy rin ang mga pagdinig ng House Tri-Committee para malabanan na ang fake news sa bansa at makabuo ng mga batas ukol dito. Okay, so alam mo natin kung sino yung mga kandidato na konektado sa Pogo Makabayan, yung suportado ng taga-Pogo. Di ba grupo nila ni Digong? Sa panahon ni Digong Makabayan, doon kasi yan umusbong yung Pogo. Kasi nga, gin-legalize yan ni Digong. Kasi mga tauhan niya yung namahala sa Pogo Makabayan. Again, so take note, huwag yung iboto yung padapa laban kasi sila ay konektado sa Pogo. At the same time, sila rin po ay pro-China supporter Makabayan, di ba? Mga tauhan na mga pro-China. Sakto ba yun? Tauhan ng mga pro-China? Tauhan ng mga taga-China Makabayan. And also, alam nyo ba, meron silang schedule doon sa Iloilo, pero kanila pong pinuspon Makabayan. Bakit kaya Sir Ivan? According doon sa ating information na nakuha Makabayan, kasi daw wala silang nakuha doon ng mga supporter. Iloilo, talagang galit na galit po dito kay Digong Makabayan. Di ba ang plano nila doon sa Iloilo, gusto lang i-postpone Makabayan kasi siguro yung mga leader nila doon pa or conveyor po sa rally ni Digong Makabayan, siguro in-advise nila si Digong na wag na pumunta dito kasi nga maraming galit dito kay Digong. Dahil nga sa nangyari doon kay Mabilog Makabayan. Di ba maraming galit na galit talaga kay Digong noon sa time po kay Mabilog. Hindi na lang kasi aaminin ng mga DDS na wala na silang supporter doon sa Iloilo. Kaya nila pinuspon Makabayan. Si Digong nakarma na. Okay, so 4 tayo. Pag-usapan natin yung tungkol po sa impeachment Makabayan. Di ba the other day, naglabas na po ng proposed calendar itong si Senator Chis Escudero Makabayan tungkol ito sa impeachment trial kay Sara Duterte. If I'm not mistaken, June 30 ba ang plano nila na mag-start? June or July? Pero ito po ang ating balita Makabayan. For more details, let's watch this. Naglabas ng proposed timeline si Senate President Francis Escudero para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nilinaw naman ng senador na panukala pa lamang ito at hindi pa pinal. May proposed calendar nang inilabas si Senate President Francis Escudero para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa June 2 ang pagbabalik sesyon ng Senado, presentasyon ng Articles of Impeachment at naaprobahang Rules of Procedure ng impeachment trial. June 4 ang issuance ng summons, June 14 to 24 naman ang reception of pleadings at June 24 hanggang July 25 ang pre-trial. Sa July 28 naman ang simula ng 20th Congress. At manunumpa ang mga bagong senator judge sa July 29 kinabukasan nito matapos ang sona ng Pangulo. Sa July 30 naman ang simula ng aktwal na paglilitis na magsisimula ng alas 9 ng umaga na magtatapos ng alas 2 ng hapon. No. It took us this long to be able to do these things again because we are acting on it prudently. We are not rushing, but neither are we delaying. This is not in response to any call or clamor or kahilingan ng kahit sino man, lalo na mga partisano o bias na mga tao. Ngunit paano na ang iba pang nakabinbin na panukalang batas, lalo na tatamaan dito ang pagtalakay sa national budget? Sabi ni Escudero, itutuloy pa rin ang mga sesyon at committee hearings. We will allow committee hearings to conduct hearings. We will allow committees to conduct hearings during session unless may kailangan pagbotohan that their physical presence. Kasi kung gagawin namin hapon, edi kailan naman kami magsesesyon. Paglilinaw ni Escudero, panukala pa lang ang kalendaryong yan at hindi pa ito pinal. Samantala, naglabas na rin ng special order si Escudero kung saan nakapaloob ang listahan ng mga responsibilidad ng Senate Secretary at iba pang pangunahing tanggapan ng Senado bilang paghahanda pa rin ito sa impeachment trial. Para makapaghanda sila at gumawa na rin ng proposed budget kaugnay nun dahil baka may mga unforeseen tawag nating quote, taking proper order of the subject of impeachment. Di pa man nagsisimula ang pre-trial o trial, ay buo na at kompleto na ang paghahanda ng Senado. Sa ilalim ng special order, inaatasan ng Senate President ang Senate Secretary na maging clerk ng Senado sa impeachment court. Ang Secretary ng Senado ay may kapangyarihan mula sa Senate President na mag-issue ng admin orders, direktiba at guidelines. May mga opisina pang pinangalanan sa kautusan na magkakaroon din ng tungkulin oras na mangyari na ang paglilitis. Ang Senate Sergeant at Arms naman ay magiging responsable sa pag-service ng summons, sabina at iba pang legal process. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantug Jr., magiging mahirap ang tungkulin niya pero tingin niya nakahanda naman siya.
Kumukonsulta na rin daw sila ng mga abogado sa labas para magsilbi ring gabay. Sumulat na rin si Escudero kay VP Sara pati na kay House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng mga kaganapan sa preparasyon ng Senado para sa impeachment. Malapit na sa 100% ang kahandaan ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Paglilinaw ng isang kongresista, hindi na pag-uusapan sa Kamara kung sino ang dapat pumalit kay VP Sara sakali mang tuluyan siyang mapatalsik sa pwesto. 90 to 95% na ang kahandaan ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Assistant Majority Leader Jill Bongalon, isa sa mga itinalagang prosecutor ng Kamara, matagal na rin silang nakalikom ng mga testigo at ebidensya mula sa kanilang mga pagdinig. Kailangan na lang itong pagtibayin para makumbinsi ang mga uupong senator judges na may basihan ang kanilang reklamo. Kasi yung mga testigos naman, of course, na salang din naman natin yan sa mga naging pagdinig sa Kongreso. So, probably, we already have the names of the witnesses. Kaya ngayon, pinag-aaralan namin kung magdadagdag pa kami or kung enough na yung mga taong yun bilang aming testigo dito po sa impeachment case. Sa ngayon, malaking bagay na itinuturing ng House Prosecution Panel na umuusad na ang paghahanda ng Senado para sa paglilitis. Ayon kay House Committee on Good Government and Public Accountability Chair Joel Chua, isa pang prosecutor ng Kamara, naaayon lamang ang mga hakbang ng Senado lalo pat nasa kanila na ngayon ang bola para matukoy kung nararapat nga bang patalsikin sa tungkulin ang Vice-Presidente. Git pa ni Chua, hindi lang naman tungkol sa isang individual ang impeachment process, kundi pamamaraan ito para mapangalagaan ang konstitusyon at demokrasya sa bansa. Kasunod naman ang pahayag ni Senate President Francis Escudero na hindi siya naghahangad na maging vice-presidente at dapat ay wala ring ganitong motibo ang mga kongresista sa ngalan ng delikadesa, tugon ng isang House prosecutor. Well, personally, I am not qualified, because I'm not yet 40 years old. One of the requirements to become a vice president, Never in our conversations that we have tackled about who's going to succeed in the event that the vice president is convicted in this impeachment case. So I guess for me, that is a premature issue that has to be tackled kasi wala pa nga tayo dun sa impeachment trial. So siguro we'll cross the bridge when we get there. Sa gitna ng mga issue ukol sa impeachment, tiniyak ng mga kongresista na tuloy-tuloy pa rin naman ang pagtutok nila sa iba pang mahalagang usapin ngayon. Okay, so meron pong sumabog na balita the other day, mga kabayan, and I'm sure that some of you na alam nyo na po itong balita na to kasi meron pong isang general mga kabayan na handa po na mag-witness doon sa impeachment trial kay Sara Duterte, mga kabayan. Versus kay Sara, okay? Kung sino yan, syempre, set pa natin. Nandyan po si Banis Milagros, Merna Fernandez, nandyan po si No Name na walang pangalan, no name nga no name, walang pangalan, mga kabayan, from Hong Kong, Ricky Andrada, Flaviana Avila, Mary Ann, Pennsylvania. Nandyan rin po si Fraser Mariano, Rayon Enicosi, Rosenda Aunso, Gloria Marquez. Nandyan rin po si Jenny Ramos, Lucrecia Candido, Beth Hariolne, Emmy Mapalad, and hi to Imelda Montebon. Okay? So, mga kabayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Ito yung bago at ito yung kagugulat ng Duterte Camp o Duterte Team. Okay? Alam niyo kung bakit? Abay, akalain nyo na si General Nicolas Torre, Director ng CIDG, Criminal Investigation Detective Group, national pong posisyon niya. Willing pala siyang humarap sa impeachment trial. Willing daw siyang humarap bilang testigo. Wow! Ano kaya ang alam ni General Torre na hindi natin alam? Ano kaya ang sekreto na alam ng CIDG Director ng PNP na dapat makarating at malaman ng taong bayan sa magitan ng impeachment trial o impeachment court at trial against Duterte? Wow, kaabang-abang ito. Bago po yan. Usually, ang ating inaasahang mga testigo
ay yung mga taga-Department of Education or yung mga taga-Department of taga-Office of the Vice President, mga taga-bangko o yung mga posibleng nakatanggap ng pera dun sa nawawalang confidential at intelligence fund kung saan ginamit. Okay? At iba pa na mga aring testigo tungkol dun sa mga bank account, tungkol dun sa mga pagbabanta sa buhay ng Pangulo at First Lady at Speaker. Maging testigo dyan ay mga vlogger at reporter na umatid sa kanya sa press conference ni Sara Duterte. Pero hindi pala eh. Merong isang matapang, magiting, makabayan, makatao, sumusunod sa rule of law na gustong manindigan at humarap sa trial, General Torre. Hindi ko rin alam kung ano po ang kanyang alam laban sa Duterte. Hindi rin natin alam kung ano ito. Siya lang ang nakakaalam niyan. Yan ay kung sa oras na siya kailanganin at ipatawag ng impeachment court ng mga senador. Posibleng marami silang alam kung sino ang mga malapit sa mga Duterte. Ako ang aking sapantaha. Natatandaan nyo yung sinabi ni Sara Duterte noong November 23, 2024 na nakaraang taon sa press conference na meron daw siyang inutusan at umamin, nangako doon sa kanyang utos na sa oras na may mangyari sa kanya, dapat daw mawala ang buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House. Baka yun. Baka kilala ni General Torre yun. Baka alam na niya kung sino yung inutusan. At pag yung inutusan yan ni Sara Duterte ay umamin sa PNP at nagsabing siya talaga yung inutusan, mabigat na ebidensya yan. Yan ang sapantaha ko na posibleng alam ng PNP. Kasi wala akong ibang nakikitang maaring tumistigo si General Torre kung tungkol doon sa korupsyon dahil ini ibang department at saka kongreso nag-imbestiga. Baka yung tinuturing na active threat kay Pangulong Marcos na itinuturing ng national security ng law enforcement agency like NBI, PNP, kaya nga nag-file na ng inciting to sedition grave threat ang NBI sa DOJ against Sara Duterte. Kaya sa aking puntingin, baka kilala na ng PNP kung sino yung inutusan ni Vice President. Hindi po utusan ng Vice President ang isang tao lang. Malamang may grupo yan. Kasi Pangulong Marcos, First Lady at Speaker of the House, mai-influence ang tao. Marami security yan. Nandyan ang PSG. So, hindi pwedeng isang tao lang ang gumalaw. Kung sino yon at ilan yon, baka may idea ang CIDG Director. Kaya ito yung paliwanag na siya daw ay willing humarap kung ipapatawag ng impeachment court, impeachment trial. Wow! Kaabang-abang ito. At pag nagsalita ito, wala makakapigil. Kahit sino hinaharap ni General Torre. Si Digong Duterte nga. Sabi ko nga sa inyo, first time na kanyang commander-in-chief ay dinimanda ng kanyang dating tauhan. Kasi nung Pangulo si Duterte, commander-in-chief yan ng pulis at militar. Pero si General Torre, ang unang-una nag-file ng kaso against former president. Ay di lalo na siguro sa trial pag pinatawag. Tutukuyin niya at sasabihin niya ang kanyang alam. Kasi naniniwala si General Torre, rule of law, due process. Bigyan ng pagkakataon ang akusasyon, ang akusado, ilaban ang kanyang sarili. Pero bigyan din ng pagkakataon ang mga testigo, ang mga ebidensya, o anumang bagay na magpapatunay sa mga kaso. Wow, kaabang-abang talaga ito. Ibang klase. Kaya kung kailan ito sisimulan, hindi natin alam. Okay? Ganun pa man, isa po sa mga major development para maiba naman tayo, nagpahayag po si Senador Chis Escudero at kanyang kinontra yung sinabi ni dating Pangulong Duterte na patungo daw sa dictatorship, magdeklara ng martial law, gagayahin daw ni Pangulong Marcos ang kanyang ama, dating Pangulo. Sabi ni Escudero, hindi daw mangyayari yun. Hindi daw mangyayari yun. Kasi iba ang pagkatao ni Pangulong Marcos Jr. Wala silang nakikitang indikasyon na gagawin yun.
Kasi professional ang approach ni Pangulong Marcos ngayon. At naniniwala sa rule of law. So ang paniniwala ni Senate President Escudero, malayong mangyari yun. Hindi mangyayari yun. Mali ang paniniwala. Walang sapat na basihan ang mga sinasabi ni Digong Duterte na yan ay gagawin ni Pangulong Marcos Jr. kung ano ang ginawa ng kanyang ama. Ayun. Kaya dun ho sa puntong yan na sinasabi ni Escudero, yan ay pabor sa mga Marcos loyalists, Marcos supporters. Kung meron mang grupo na maka-Marcos ang hindi masaya kay Escudero dahil sa bagal ng galaw para magbuo ng impeachment court para magkaroon ng trial against Sara Duterte, pero yung kanyang paniniwalang ito, papugi point ito. Maganda itong sinasabi ni Escudero na kinukontra niya at sinasalarawan niya, hindi mangyayari ang sinasabi ni Digong Duterte. Okay, so kasama rin po natin si Jembo Jeriel and Regine of Mandawi City. Greetings from Rodolfo Ranador of Tansa, Cavite. Nandiyan rin po si Jenny Minor, Amelia Hogo, Filma Cabato, Jew Fox from Leyte. Shoutout natin si Tony De Los Reyes, Sports Shinobi from South Korea. Nandiyan rin po si Evelyn Garcia, Jel Manalo, Ashen. Hi to Sister Idna. Shoutout daw kay Sister Mary Quarisma from Rosalinda Galing. Nandiyan rin po si Elizabeth Habil Yunar from Hong Kong, Josephine Gallego, Mari Osta, Shirley Risman, Kelly De Guzman Capuno from Tagaytay City, Cavite. Nandiyan rin po si Angelita Holsanger, Jonelda Gabales from Guimaras, Lito Cabanse from Milan, and hi to Emilda Montebon. Okay. And also, makaban ko, ipapakita ko rin po sa inyo itong interview kay Trillanes na kung saan maganda ang kanilang conversation, makahabayan. Ito ay patungkol rin po sa impeachment trial kay Sara Duterte. Kung ano ba ang kanyang masasabi dito sa pagtangka ba? Sa pag-delay talaga, sa pag-delay ni Senator Chis Escudero sa impeachment trial kay Sara Duterte, makahabayan. Nakaduda talaga eh. Tama itong si Trillanes, makahabayan. For more details, let's watch this. You know what's happening po sa impeachment, yung na-transmit nila, sinabi ni SP Chis Escudero na they will take it up by June, I think, third week, no? Ano po ang interpretation niyan dito? Kasi the word forthwith ang pinagdidebatehan nila dito. Maliwanag yon. Pag forthwith, ibig sabihin nun, right away or immediately. Kung mga precedents lang ang pinag-uusapan natin nung corona impeachment, the day after na na-transmit sa Senate yung articles of impeachment, nag-constitute kami as an impeachment court. Iba yung legislative calendar sa impeachment calendar. Walang nakalagay doon sa provision sa Constitution na kailangan during session. Because iwalay nga. Pag titignan nyo yung provision sa impeachment, nandito siya sa Article 11, I think, o hindi siya sa Article 6 sa legislature. Ibig sabihin, yung impeachment is a separate institution altogether. So, kaya nga nagro-robe pa eh. Yes. To symbolize na you're not just regular senators, you are senator judges. Meaning, iba yung identity nyo. You're wearing a different hat. So, immediately, kahit walang session, kunyari, magpunta sila sa Senate ngayon, mag-agree sila, let's take an oath, mangyayari yon. But you see, the Senate is the domain of the senators. Lahat ng nangyayari dyan is based on the rule of the majority. Yes. Pag nag-decide sila na we will do this today, they can do this today. If they decide to do this on June 2, they can do that. Pero why do you think saan nanggagaling si Senator Chis Escudero? Because kung si Senator Coco Pimentel yung tatanungin, gusto niya magtawag na ng caucus, tas other legal experts like former Senator Franklin Drilon, sinasabi niya, pwede naman eh. Diba? Once na na-receive nyo na yung complaint, pwede na natin simulan, etc. Pero bakit si Senator Chis Escudero, iba yung pananaw niya? Dahil ganun yung pulso ng mga majority. Remember, very small ang margin nung pagka-Senate President ni Senator Chis. If any block would shift to the other block, tanggal sa kagad siya. So yan yung napulsuhan niya. That's my reading on that. He's treading on very thin ice. Kaya very careful siya. Meron lang convenient alibi na
recess ngayon, campaign recess, but he knows it. Kung iba ang set of circumstances, he would have convened it right away. And alam nyo, si Senator Cheese, Senate President Cheese, magaling yan sa kumaga legal procedures. I can imagine kung presiding officer siya, he would have displayed yung kanyang legal prowess, mapakita na niya sa taong bayan. And he would want that. Kaso, the circumstances do not favor such a scenario for him. May kinalaman po ba dito, Senator, yung election? Kasi takot daw yung ibang Senator judges na may backlash if they vote in favor of impeachment. Yeah, for sure. Pero kasi, pagka sinimulan mo yung impeachment trial, lalagpasan nyo naman yung election. Yeah. You can conduct the verdict can happen after the election, so hindi ka tatamaan. You will just attend there. In fact, favorable pa to sa mga visibility, Nakikita sila sa no? TV. Visibility. You can just keep your cards close to your chest. Di ka magpakita ng but doon ka. They can do that. Ano lang ito? I think there is a block there na pwedeng mag-shift sa kabila and mawawala sa pwesto. So It's unfortunate. Yeah. So parang mas meron dun na baka kasi magalaw yung kanyang pagiging Senate President. Ganun Yes. ba? Ganun ba? and ano lang yun, speculation lang yun. Yes. And there is also this practical reason na karamihan ng mga senador ngayon ay out of the country. Nakaschedule na yan. May International Parliamentary Union, may mga official businesses elsewhere. So, for practical reasons, hindi. Pero yung caucus na sinasabi ni Senator Coco Pimentel, pwede naman gawin yan online. Pag-caucus sila na doon, o sige, let's meet when all these private or official businesses are done. Yes, they can meet ng March. Pero yung sinasabi nilang yung isa pang issue na yung carry over from 19th Congress, pag hindi natapos i-carry over na sa 20th Congress, yung iba sabi okay yun, yung iba sabi hindi. I think paliwanag yun na diretso yun. Kasi itong impeachment, pag titingnan nyo sa Constitution, walang nagsasabi dyan na hihinto yan pag every end ng Congress. Walang ganon. Pag walang ganon, hindi ka pwede mag-invento na meron ganon. It's just like a trial, let's say sa Sandigan Bayan. Pag may trial ka doon at nag-retire yung dalawang justices, tuloy-tuloy pa rin yung trial. Pag may pumalit doon, sila yung magbabackread, you don't reset. Yun. Ngayon kasi, nakikita natin ngayon, nakafocus yung campaign between the Duterte side faction at saka of course yung admin, BBM admin. Silang dalawa yung nag-aaway. I was wondering, being the opposition before, nasaan ngayon, sa picture na ito, ang true opposition? Ang true opposition is si Senator Risa Hontiveros. Siya yung nandoon and she is playing that part. Policy-wise, nagpo-provide siya ng checks and balances with the administration. So, she is the voice. Yun sa mga tumatahimik, you cannot classify them as opposition anymore. Kasi pagka opposition ka, kailangan may ino-oppose ka. So are you saying, let's say for example, kasi merong ako nakitang parang reaction mo doon kay Senator Bam Aquino. Sinasabi kasi ni Senator Bam Aquino na hindi daw ganun ka-importante impeachment complaint at hindi daw yung, kumbaga parang he went to Nueva Ecija, hindi daw yun yung pulso ng taong bayan, ibang problema. And you reacted on that. Can you tell us more about it? Well, I needed to react that way kasi grabe yung sakripisyo namin dito to make the Dutertes accountable. Tapos, i-trivialize na ganun. I need to call him out. Nagkasama kami nung panahon ni Duterte sa minority, pero apparently, he doesn't feel that way anymore. Baka mas malapit siya sa mga Dutertes at this point. Kaya nagpapauna siya about what he really feels. Kasi if he feels the same way as before, as we do,
he wouldn't have said that. So you're saying, Senator, based sa nakikita natin landscape, well, we should call it the yellows or yung mga pinklawan are veering now towards the Duterte side? No, not everyone. Si ano po, VP Lenny, former VP Lenny. Well, you'll have to ask her that. Kaya nga kinall out ko rin siya when Yes. she invited si Sara Duterte sa bahay niya, no? They tried to come up with some excuses, but kita nyo how does it look now, di ba? That didn't age well. So it was just a forewarning. Ngayon, even though magkakasama kami before, pero when they get in the way of putting or making the Dutertes accountable, I will have to call them out. Ganun naman tayo eh. Oo. Yun nga po, sabi niyo yung mga sakripisyo ninyo para nga mapakita sa tao kung ano talaga yung tunay na kulay ng mga Duterte. You've filed several cases, you've supported ICC investigation. Saan ba talaga nag-ugat? Kasi a lot of people are asking, galit na galit ka, you're so focused on Duterte. Di ba saan ba nag-ugat yun? Ganito po, no? Kung makikita nyo how we operate, mission. It's about the mission. Dati si GMA was the mission. Yes. And eventually, na-accomplish yung mission na yun at terrible cost or expense sa amin. But still, nangyari yun. So, we moved on. Ngayon, si Duterte, giniba niya yung bansa. Dami niyang pinatay ng mga Pilipino. And that mission is still on. Hindi pwedeng isang tabi to. If we will not do this, if somebody's willing to take up the cudgels to make them accountable, we would gladly step back. Pero habang wala pa or hindi pa tapos yung laban, tutuloy-tuloy namin yan. And we feel na malapit na tumatapos. So we get this thing done, we have accomplished the mission, we now move on to something else. Speaking of former President Duterte, I think you heard that most likely in statement about killing 15 senators. And of course, may pronouncement na joke lang daw. And sanay na po tayo, ganun po ang pronouncement nila panahon ng administrasyon na joke lahat ng sinasabi. Ano po ang sa tingin nyo dito? May sector nagsasabi, itigil na natin tong joke dahil hindi na daw healthy ito. Anong opinion nyo? Ganun yon, mga pauna yon. Diba? So, whether that thing happens or not, meron siyang deniability. But we saw that nung panahon nung administration niya, thousands died. That was not a joke. Diba? And he was very clear about that. Kaya hindi pwede yon. Kaya tama yung kinasuhan siya ni General Torre na paliwanag mo na lang yan sa korte kung joke yan o hindi. But you don't joke about those things. Diba? Sa airport niya, yung mga bomb jokes. Yes. Hindi pwede. Ganito lang yon. With what's happening with VP Sara Duterte now, yung impeachment complaint against her, are you confident na kumbaga pag ito ay naipasok na sa impeachment court, may impeach siya? Yes, I am confident because solid yung evidence sa kanya. Pag lumabas lang yung bank accounts, makita nila yung sinasabi namin noon pa na may dividends, may proceeds from the drug trade while she was mayor. Lalabas yon. Makikita ng tao yon, bibitawan na siya. At pag binitawan siya ng tao, bibitawan na siya ng mga politiko kasi magiging untenable pag dinefend. Pero ang taas pa rin ng niya ngayon. I mean, bumaba, pero mataas pa din yung kanyang rating. Actually, they're picking up. Their numbers are picking up dahil dun sa kanilang troll factory. Nag-expand sila ulit ng social media machinery nila. At ganon, they deceive people. That's how, yun yung sikreto nila. You mentioned the word kanina, yung fake news factory. Meron isang very controversial statement. I'd like to ask you about this. Yes. Si Congressman Marcoleta about the West Philippine Sea na tas nagkabanggaan pa sila ni Commodore J. Tariela. Ano po ang take nyo dito? Grabe yun. It shows reflective yon dun sa kanilang saloobin, yung kanilang biases and motivations. Pare-parehas yung mga Duterte camp, they've been defending
the aggressions of China, yung intrusion sila sa ating West Philippine Sea. Even nung panahon ni Duterte, he actually directed the AFP to stop conducting EEZ patrols dun sa West Philippine Sea. Ganon yon, to give the Chinese the whole place, basically binigay nila. Kaya yan yon. Yan sila Marcoleta, mga acolytes yan ng mga Dutertes. Ibig sabihin, we have a pro-China motivation dito sa kampo nila. Pero the way that the BBM administration is going through this, kumbaga yung mga ginagawa nila para sa West Philippine Sea, or do you agree on that? Yes, kung titignan nyo, practically the same sila ng foreign policy position as regards the West Philippine Sea dun sa Pinoy administration. So they have turned away from the pro-China stance, and they have realigned dun sa traditional security allies natin. Ito, before we let you go, kasi wala na po tayong oras, I want to know also your insight doon sa nangyayari. Of course, ang sabi nila si Senator Amy Marcos ay kumbaga parang torn between two lovers. Diba? Hindi alam. Para po sa inyo, ano po ba dapat yung ginagawa niya? Dapat ba pumanig na lang siya ngayon sa kapatid niya, or still continue the friendship with the Dutertes? Dapat siyempre, kung before na hindi pa nagkakahiwalay, sige, pwede kang mag-straddle between the two camps. Pero nung nagkahiwalay na, dapat doon siya sa kapatid niya. Kasi, yun parang betrayal yun. And nakikita nyo, hindi rin naman siya in-embrace ng mga Duterte sa Davao. Kaya I think it's a miscalculation on the part of Senator Amy na mamangkasa sa dalawang ilog at this point. Siguro iniisip niya she could easily surpass the 2025 elections sa 2028. That partnership would have been convenient. Kaso ngayon at risk yung 2025 niya. Yeah. And lastly po, you said mission accomplished kayo kay PJMA, ngayon kay former President Duterte. You want to see justice by him going to the ICC process. Yeah. Would you say pag nangyari po yun, tapos na, or habulin niyo po lahat ng mga nasa Duterte na sa tingin niyo po ay dapat kasuhan? Lahat ng pwedeng habulin. So, ang merong kaso ngayon, si Duterte, si Digong, si Sara Duterte, at si Pulong. So, yun. Ngayon, eventually, kung may madidiscover na plinander itong si Baste, then he would be answerable as well. Okay, so speaking of Senator Amy Marcos, mga kabayan, I've heard balita na parang naban yata si Senator Amy Marcos doon sa Pinagbinga, mga kabayan. Sakto ba yun sa Pinagbinga? Na pinagbawalan na sila doon na mga kampanya, mga kabayan. Actually, nandun sila sa festival, mga kabayan. Ngayon, pinagbabawalan na sila na babalik doon. Or hindi ko lang kita masyado yung konteksto, mga kabayan, kung bakit, pero yun ang nasagap na balita ni Sir Ivan. Naban daw itong si Senator Amy Marcos doon sa Pinagbinga. So kung totoo man yan, medyo sad news, mga kabayan. Sad news para sa kanya. So anyways, kasama rin po natin si Edwin Salamanca, Lorna Jane, Mayria Soriano, nandiyan rin po si Evelyn Garcia, Alicia League, Bobo Elmido Costenza Dugyo, Percy Shalana, and Hearts of Felicitas Manibog. Siyempre, ipapakita rin po natin ang good news, mga kabayan, para malaman ng mga kababayan natin, mga anti-Marcos, mga haters natin dito sa ating channel, kung ano ang lakad ni PBBM, kung ano mga proyekto ni PBBM, at kung ano mga inisyatibong ginagawa ng ating gobyerno, mga kabayan. For more details, let's watch this. Maraming Pilipino natupad ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay noong 2024 ayon sa Pag-ibig Fund. Pambansang pabahay para sa Pilipino program, paiigtingin pa. Alinsunod sa bilin ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagaanin ang buhay ng mga mamamayan, bigyan ng prioridad ang mga mahihirap, ibinuhos ang Pag-ibig Fund ang kanilang lahat ng makakaya upang matupad ito. Ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development at Chairperson ng Pag-ibig Fund Board of Trustees, Secretary Jose Rosalino Acuzar, maraming manggagawang Pilipino ang natupad ng pangarap na magkaroon ng sariling bahay noong 2024 dahil naglabas ang Pag-ibig Fund ng 130 billion pesos housing loan upang matususan ang pagbili at pagpapatayo ng higit 70,000 tahanan para sa kanilang mga miyembro.
Utos po nating mahal na Pangulo, nung una pa po itinayo at niligay niya pa ako sa pwesto, ang unang bilin niya, bigyan natin at unahin natin ng lahat ng mahihirap kasi po yan ang walang access sa pabahay. Ayon sa ahensya na ang kanilang mga accomplishment sa pagpapautang ng pabahay nitong nakaraang taon ay nagpapatunay na walang sawang panata nilang gagawing abot kaya at accessible ang pagkakaroon ng bahay para sa mga miyembro. Habang pinaigting nila ang pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program, patuloy nilang tinutugon ang utos ni Pangulong Marcos na magbigay ng mas matibay na proteksyong panlipunan at pagbutihin ang buhay ng mas maraming Pilipino. Binigyan diin ng Pag-ibig Fund na kabilang sa mga nakamit ng ahensya noong 2024 ay ang pagpondo sa mga unit ng pabahay para sa mga manggagawang mababa ang kita, gayon din ang 20.17 billion pesos na inaprobahang mga pag-unlad na pautang para suportahan ang pagpapatayo ng halos 18,000 unit ng pabahay sa ilalim ng 4PH program. Sa ginanap na Chairman's Report, masayang ibinahagi sa publiko ng kalihim at CEO ang dividend rate na nagtala ng 6.6% at 7.10% naman na return rate. Ang dividendo ay tax-free at nawi-withdraw kada taon o pagkatapos ng 5 taong maturity. Sa pamamagitan ng Housing Loan Program ng Pag-ibig Fund, maaaring magpatayo ng sariling bahay ang mga miyembro, bumili ng residential lots, bumili ng mga handang lipatan na unit, bayaran ang umiiral na mga pabahay na pinautang ng mga bangko, o kunin ang mga nakumpiskang ari-arian ng Pag-ibig sa mas mababang halaga. Mayroon din silang opsyon na bumili ng mga bagong bahay sa ilalim ng 4PH program na nag-aalok ng mga subsidized na interest rates. Muling binuhay ng Department of Migrant Workers ang pangako nitong palakasin pa ang proteksyon sa mga overseas Filipino workers, partikular ang mga domestic helpers. Sa isinagawang pulong sa International Labor Organization Convention sa Mandaluyong City, isinusulong ng DMW ang malakas na pulisiya na magbigay ng sapat na proteksyon sa mga OFW. Binigyan din ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na mahalaga ang maayos ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa para makabuo ng matibay na mga pulisiya. Sa ngayon ay patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Japan, South Korea, Croatia, Australia, Slovenia para mapaangat pa ang proteksyon ng mga OFW. Mayroon ng 47 bilateral agreement ang Pilipinas sa kasalukuyan. Hindi na kailangan bumiyahe ng ilang oras ng mga taga-Marawi para kumuha ng mga dokumento sa Philippine Statistics Authority sa Iligan City. Operational na kasi ang kauna-unahan nilang Civil Registry System outlet. Kung dati kailangan pang bumiyahe pa Iligan ni Malican Nisa para kumuha ng mga dokumento sa Philippine Statistics Authority, ngayon mas mabilis at mas matipid na ang pagkuha niya ng birth certificate. Bukas na kasi ang kauna-unahang Civil Registry System outlet sa Marawi City na malapit lang sa kanyang tinitirhan. Bukod dito, centralized na rin ang sistema kaya hindi na kailangan magpabalik-balik pa ng mga kliyente. Ang mga ganitong pagbabago sa serbisyo ang isa sa mga prioridad ng PSA. Dapat kung kukuha ang ating mga babae ng kanilang dokumento para gamitin sa kanilang mga transaksyon, gawin natin itong mas madali, mas mura, pero yung integridad o kredibilidad ng dokumento ay totoo at maasahan. Sa ngayon, kailangan pa rin mag-online appointment ang mga nais kumuha ng birth certificate o iba pang dokumento kung saan 50 hanggat 70 transaksyon ang ina-accommodate kada araw. Ang bagong Civil Registry outlet na ito ay pang 78 outlet sa buong bansa at pangalawa naman sa buong Bangsamoro Region. Inaasahan ding magbubukas ang CRS outlet sa Sulu ngayong taon. Ipatutupad ng Department of Agriculture ang mas pinababa pang maximum retail price o MSRP ng mga imported na bigas. Ayon sa DA, itatakda simula bukas ang 49 pesos MSRP para sa kada kilo ng 5% broken imported rice mula sa kasalukuyang 50 pesos kada kilo. Bunsod pa rin ito ng patuloy na pagbaba ng presyo ng bigas sa world market. Samantala, nilinaw naman ni Agriculture Secretary Francisco P. Chu Laurel Jr. na tanging piling mga lugar lang sa bansa tulad ng Metro Manila ito ipatutupad. Unang ipinakilala ng DA ang MSRP noong Enero 20 na may panimulang presyo na 58 pesos kada kilo para himukin ang mga rice retailer na sumunod sa pagbaba ng presyo ng bigas sa pandaigdigang pamilihan.
Nakapagtala na makasaysayang pagtaas sa dividendo ang Pag-ibig Fund noong 2024. Ang regular savings ay tumaas ng 6.6% habang ang kanilang modified Pag-ibig 2 savings ay tumaas ng 7.1%. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na marami ng Pilipino ang nakapagpatayo ng kanilang mga bahay dahil sa pag-ibig. Tumaas din sa 67.52 billion pesos o 36% ang 2024 net income ng Pag-ibig kumpara sa 49.79% noong 2023. Dahil dito, sinabi ni Housing Secretary Jose Rizalino Afuzar na mayroon na ngayong 55.65 billion pesos na dividendo ang mga miyembro ng Pag-ibig o katumbas ng 82.71% net income na nagpas sa 70% na dividendo na nakasaad sa batas. His Excellency President Surangel Whips Jr., members of the Palawan delegation, my colleagues in the Philippine government, our friends in the media, ladies and gentlemen, good morning. I am pleased to have with us His Excellency President Surangel Whips Jr. in Manila for us to take stock of our two countries' shared history of cooperation and solidarity, the many opportunities before us to further strengthen our close bond as two Pacific neighbors and friends. Anchored on our common maritime identity, our dynamic people-to-people ties, and our mutual commitment to safeguard the environment, we engaged in a candid and productive dialogue on concrete ways to realize the potential of our partnership and how we can present a united front in facing the challenges unique to our Pacific context. Our ties with Palau predate our formal diplomatic relations, which were established in 1997. Ours is a friendship born out of the common struggle for independence and for freedom. It is rooted in the strong historical ties and cultural affinity between Filipinos and Palauans that remain to this day. In this spirit, we exchange views on global issues, especially those that have outsized importance in the Pacific. I reaffirm the Philippines' commitment to working closely with Pacific nations in charting the future of the Pacific and our unyielding support to efforts to advance the resilience of our Pacific kin, which at the heart of the Philippine Pacific Initiative that we launched last year. On maritime cooperation, we committed to continue our dialogue on maritime boundary delimitation. We have also discussed the framework of our fisheries cooperation to improve our fishing and aquaculture sectors through the sharing of best practices and technologies. Capacity building initiatives as well, development of fisheries infrastructure, cooperation for the international market compliance. This agreement also signals our common desire to ensure sustainability in our life-giving waters. We thereby commit as well to work for joint fisheries conservation and to combat illegal, unreported, and unregulated fishing practices. Filipinos and Palauans share the same diligence and hard-working spirit, and we see this in the dedication of 4,000 Filipinos that are now making a living in Palau. With them in mind, I look forward to the conclusion of our labor cooperation agreement that aims to protect and to promote the welfare of Filipino workers in Palau, as well as the early conclusion of a social security agreement that will guarantee Filipinos who work in Palau access to social benefits. We have discussed formal cooperation in health, in promoting human resources development, and amongst others, that we have discussed a wide range of issues. I look forward to the immediate conclusion of our negations on the different critical areas of cooperation. We have made concrete plans for collaboration on technical, vocational, and training and other forms of technical cooperation, including, as we have seen today, study visits from Palau on agriculture and health, two important pillars of our bilateral relationship. We also recognize the importance of tourism and air connectivity in bringing us closer as neighbors. Our growing trade relations are an undeniable indicator of meaningful opportunities in the Philippines-Palau economic relations.
I extend to our honored guests from Palau the Philippines' readiness to support Palau's renewable energy and construction sectors with Philippine companies offering cost-effective and quality materials. On the multilateral front, I reiterated the Philippines' commitment to be a trusted partner, an innovative pathfinder, and a dedicated peace builder. I look forward to advancing initiatives with Palau that will help achieve a sustainable, resilient, and inclusive future for our region. As our two countries look forward to celebrating the 30th anniversary of our diplomatic relations in 2027, President Whips and I have agreed to continue consultations and engagements between our two governments in the spirit of our long-standing friendship and Pacific kinship, in pursuit of our common vision of peace, prosperity, and progress for the peoples of our region. Thank you very much. Okay, so kung nagustuhan ninyo ang ating Good News Makabayan, please give a like naman po sa ating video. Malaking tulong ho yan. At kung hindi man kalibisan sa inyo, please i-share natin ating mga vlogs Makabayan para marami pa tayong matulungan po na makababayan natin na nabulag ng kabilang kampo dahil sa mga DDS fake news peddlers Makabayan. Okay? So please like and share. Okay, so kasama rin po natin, nandyan po si Apple Nash, Merna Borromeo, Jemmy Pioan, Marcel Compio, Elsa Saboco Geronimo Singgian, nandiyan rin po si Jose M. Bornos, Jane Mary, Juliet Sonakawa, Paul P. JBR, LB Zimizo, nandiyan rin po si Hilda Baldovino Pita, Jeco Jerry Cabreros, Elina Cao, Elsa Hoffman, Julieta Caramilnan Migoro, and Heights of Mercy Calatrava. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa akin. Panginoon, gabayan mo po ako ngayon. Alam mo lahat na nangyayari sa araw-araw kong buhay. Alam kong magpapakita ka sa akin ng solusyon. Alam kong tutulungan mo ako. Panginoon, gabayan mo ako sa araw na ito. Pakiusap, itama mo po ang lahat ng mali ko sa buhay. Ipakita mo po sa akin ang direksyon sa hinaharap. Kami ay nabubuhay at gumagawa sa labas sa ilalim ng iyong pangangalaga. Naway ingatan mo kami at bantayan ang aming mga pamilya. Pagpalain mo po sana ang aming bansa. Salamat po, Panginoon. Idadalangin ko ito sa pangalan nating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita. Sa iyong pamumuno, bayan ay umaangat. Bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawan. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay papangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot. Dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat.
bansa, taas noo masagana, manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap, ang puso ng bayan. Ikaw ang hinahanap, ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat, sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama, Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat, sa puso ng masa, inaangat ating watawat.